So narinig ko kay Dr. Willie Ong na Katoliko siya. Pero okay lang daw sa kanya na mag-attend sa iba't ibang Christian. So, yon ang tinatawag na indifferentism. Kung tignan natin ikalawang Juan 1:11, bawal nga tatanggap ng ibang pananampalataya. Napaka-istrikto ang mga apostolis. Yung sinabi niya na parang may hatred siya, lalo na sa pag-iwan niya sa kaniyang mga magulang. Isa sa mga proseso, lalo na sa deliverance and exorcism, na kailangan mahilom muna yung sugat sa hatred. Tandaan natin, San Mateo Kapitulo 6:12, ang turo ng ating Panginoong Hesus, "Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us." So di mapatawad ang ating kasalanan kung hindi tayo makapagpatawad din sa nagkasala sa atin. Kaya malinaw ang Mateo Kapitulo 6:12, "Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us." So kailangan talaga na may healing na maganap una sa relasyon sa pamilya. At dahil siya ay doktor, lalo na nasa Chinese community sila, dapat din matingnan kung una si Dr. Willie Ong hindi ba kaanib sa Freemasonry. Dahil karamihan sa mga doctors kasi, kung ang babae pwedeng aanib sa tinatawag na Job's daughter o kaya Eastern Star. Dapat tingnan, di ba siya miyembro o ang kanyang mga ninuno, di ba miyembro sa ipinagbabawal na organisasyon na hindi lang basta-bastang organisasyon kundi religion talaga, itong Freemasonry. No? Dapat tingnan din yan. At kung sakali na si Dr. Lisa miyembro ng, kung sakali miyembro ng Job's Daughter o Eastern Star o kaya si Dr. Willie Ong miyembro ng Freemasonry, willing ba siya na mag-renounce? Iyon ang kailangan. Dahil kung ano ang degree niya, bawat degree, from degree first level hanggang sa kasulukuyan, kailangan talaga yung i-renounce. With practicing Catholics as witnesses. Maliban na ikumpisal niya, kailangan i-renounce pa. Pero kung di man siya miyembro, kung may mga ninuno man siya na miyembro sa Freemasonry, may prayer din na renouncement sa mga anak o apo na ang kanilang mga magulang o kaya kanilang mga ninuno ay kaanib sa Freemasonry. So, nakita natin na batay sa kaniyang pahayag, yung sa interview ng Veritas, ay nagsimula talaga sa ordinary attack. Bakit yung ordinary? May doubt siya na sa pananampalataya, no? Meron ng enticement, provocation, dahil umalis siya sa kanila, no? Pwedeng pumasok na din ang ordinary accusation. Pero batay sa kanyang pahayag na may makita, meron ng bumubulong sa kanya, nag-level up na from ordinary to extraordinary. So, yung kalagayan na may sakit, operasyon yan. At pag may makita na at may bumubulong from operation, nasa highest na siya than operation. Yun ang tinatawag na obsession. Dapat talaga i-process. Ilan na kayang taon na hindi nakapagkumpisal? Meron bang mga linggo na hindi nakasimba? Dahil una, may mga kapatid kasi tayo na
Okay naman kahit di nagsimba. Basta mabuting tao ako, marami akong natulungan na mga mahihirap. Pero tandaan natin, our good works can be meritorious only in the eyes of God if we are in the state of grace. Anong sabi sa banal na kasulatan sa unang Korinto Kapitulo 13, versikulo 3? Napakalinaw sabi ni San Pablo, kahit ipamigay ko ang lahat kong, kahit ipamigay umano niya, ang lahat na tinatangkilik upang mapakain ang mga mahihirap. Kahit ipamigay pa umano niya ang kaniyang katawan para sunugin. Imagine, martyrdom yan Inaalay ang katawan para sunugin. Kung wala akong pag-ibig, wala akong pakinabang. So, kailangan talaga yung pag-ibig. Ano yung pag-ibig? Yung state of grace na palatandaan na tayo'y nanatili sa Diyos. San Juan 15:7. Kung kayo ay mananatili sa akin at ang aking mga salita ay nananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at ito ay mangyayari sa inyo. Otso, sabi pa ni Panginoong Hesukristo sa ganito, maluluwalhati ang aking Ama na kayo ay magbunga ng sagana at kayo ay magiging mga alagad ko. So, kailangan mananatili tayo sa kanyang pag-ibig. Ibig sabihin, sa state of grace. No? Para may kabuluhan yung mga mabuti nating ginagawa. Dahil, sabi ni San Pablo, ulitin ko, unang Korinto 13:3, kahit pa mano ipamigay natin at pinakain natin ang mga mahirap, kung wala tayong pag-ibig, wala tayong state of grace, wala umanong pakinabang yan. Sa kaso ni Dr. Willie Ong, dahil lumapit siya sa pinaniwalaang prophetic daw na nanguhula na nagsasabing mas mabuting tatakbo siya at may sumusunod niyang mga nakasuot ng puting damit. So, dapat din maikumpisal niya yan. No? At advice na mas mabuti makipagkita sa case officer sa Office of Exorcism para matulungan si Doc Willie Ong. Malaki talaga ang aking paniniwala na hindi ordinaryo ang karamdaman na kasalukuyang hinaharap niya. Dahil ayon sa mga isa pang exorcist sa ibang bansa, daming mga tao umano ang nagkasakit, daming mga tao ang nagkakanser dahil di nila alam na pinapamugaran na ang kanilang katawan sa 1, 2, 10 o mahigit pa na mga fallen angels dahil sa mga opening sa kanilang buhay.